talaga mahilig mag-food trip. Hindi yan may pagkakaila sa iba't ibang putaheng pinagsaluhan natin ngayong taon. Mga pagkain kakaiba, tikman ulit natin. Ang pinaka makamandag na isda sa mundo, pwede raw kainin. Hindi ko napansin, kala ko bato. Ngayon natapakan ko siya. Dumadalo yung sakit niya paakyat sa papuntang katawan mo. Halos paralyzed na yung binti ko. Kakasa ka ba sa pagkain ng stonefish? Paano naman kung ang ihain sa iyo may itim na balahibo at mahabang buntot? Dadagain ba ang dibdib mo kung pakakainin ka ng daga? Masarap talaga. Ang manok naman na favorite nating ihain anumang okasyon, mas pinasarap pa raw ng mga Bisaya, ang bisnok o Bisayang manok. Kay mo ni atong secret ingredient nga atong ginabutang sa ato ang sauce kay para lahi jud iyang lasa. At ang sabaw na sakto ngayong malamig-lamig na panahon na ang sahog, ari at itlog ng baka. Pampagana rin daw sa labing-labing ang lansyaw. I wonder ano ang mga pagkain naging patok sa panlasa ni Juan nitong 2025. Sa lawak ng ating karagatan, marami pang sikreto ang nagtatago. Sa kailaliman man ng dagat o paligid-ligid lang na nagkukunwaring bato. Oh no! It's not a stone, mga ka-wonder. It's a stonefish. Itong araw ang pinakamakamandag na isda sa buong mundo. Dahil sa itsura nito, hindi mo agad mapapansin kapag dumikit ito sa bato o corals. Lakas makamaster in disguise, di ba? Pero hindi mo ito gugustuhin lapitan. Dahil kapag ito ay naapakan mo, kabahan ka na sa kamandag. Pero kahit delikado, ang ibang araw, ginagawa pa daw itong food trip niya. Handa ka na bang lantakan ang bagsik ng stonefish? Kilala ang Palawan sa nagsasarapan nitong mga seafood. Hindi na yan kataka-taka dahil sa malinis nitong karagatan at saganang likasyaman. Kaya naman ang pangingisda ang isa sa karaniwang ikinabubuhay ng mga residente rito. Katulad na lang ni Angelo. Iba't ibang klaseng laman dagat na raw ang nahuli niya. Pero ang isa raw sa kanyang hindi malilimutang engkwentro kapag may nakaharap na bantol o stonefish. Yung bantol, mahirap talaga hanapin. Mukha siyang bato. Maraming klase ng paghuli ng bantol. Pwede mo siyang panain, pwede mo rin siyang kamayin. Para safe, pwede mo rin siyang sigpawin. Yung parang net na may bilog. Yun. Gano'n, huwag niyo itong hawak ko. Pinangingilaga ng bantol dahil isang apak lang dito, siguradong aray ko po. At mag-iiwan pa ng mabagsik na kamandag. Nakalason ito kung matutusok ka nung kanyang mga tinik. Kasi yung kanyang toxin ay neurotoxin. Haharangin niya yung pag-transmit ng mga signals. So mangyayari niyan, mapaparalisa yung muscles natin. Yun ang kinamamatay ng mga natutusok ng tinik ng stonefish. Isa sa nakatikim ng bagsik ng stonefish, ang kababata ni Angelo na si Daniel. Hindi ko napansin, kala ko bato. Ngayon natapakan ko siya. Dumadalo yung sakit niya paakyat sa papuntang katawan mo. Halos paralyzed na yung binti ko. Mula paa sa pinagtusukan hanggang binti. Papuntang hita, sobrang sakit. Nang mapuruhan ng kamandag ng stonefish, pinilit niyang makauwi agad para makainom ng gamot para mawala ang kirot. Ang first aid treatment dyan ay ilulubog yung kung anong bahagi ng katawan ang natusok ng stonefish. Usually paa o kamay, ilulubog sa tubig na 60 degrees Celsius. Mainit. Kasi nga, yung neurotoxin ay nasisira ng heat na mainit. Pero anumang bagsik ng stonefish, tila wala pa rin takot si Angelo. Target pa rin itong hulihin para gawing ulam. Yo, kamusta po mga ka-wonder? Ngayon po ay maghahanap din ng bantol. Yan, dito sa probinsya namin ay napakaraming bantol mga ka-wonder. Yan, dito lang siya matatagpuan sa mga batuhan. Yung mga ka-wonder, nakakita tayo ng isang bantol o gatasan, stonefish. So mga ka-wonder,
Ang mga nahuling bantol o stonefish, agad tatanggalin ang mga tinik na naglalabas ng kamandag. Ito yung mga gatas-gatas nyo. Ngayon mga ka-wonder, ilalagay na po natin siya sa kumukulong tubig para yung mga venom niya mamatayan. Yan na yung mga gatas niya, naglabas na yung venom niya. Tatanggalin ang mga lumabas na puting laman o yung sinasabing kamandag ng stonefish. Sunod na tatanggalin ang lamang loob at hihiwain ang laman. Mga ka-wonder, ito lulutuin na po natin yung bantol. Bali na hiwa-hiwa na rin natin na slice. Bali lulutuin po natin to sa ginataan sa tuyo. Ito. Wow! Lalaki ng tipak niyan. Mga ka-wonder, luto na ang ginataang bantol ni Angelo. Pasado naman kaya ang lasa. Iba sa ibang isda talaga. Ang buto, ang sarap, malinamnam. Pagklase yung krema niya, yung signature na lasa niya, yung medyo mapait. Pero yun talaga yung nagpapasarap doon, yung ano niya, yung krema niya. Kaya wala na itong delikado kainin. Ang sarap nga ito kahit ihaw lang at pwede. Parang lasa talaga ng lapu-lapu. Para kina Angelo, bahagi na ng kanilang buhay ang pagkain ng bantol. Siguruhin lang daw itong malinis at wala ng kamandag bago papakin para ligtas na nabusog. Sino ba naman ang di manghihilakbot kapag kaharap na ang nilalang na ito? Itim ang balahibo, may mahabang buntot, at tila nakikipaglabanan ng titig. Marami ang agad napapayak kapag nagkaroon ng close encounter dito. Habang ang iba agad-agad inuusig ang itinuturing na salot. Lalo ngayong ang mga ito rin ang sinisisi sa pagkalat ng nakamamatay na leptospirosis. Ang may sala raw, mga daga. Ang daga po ay kabilang sa mga mammals. Nasa pamilyang Rodentia o tinatawag na rodents. Dahil ang daga po ay mataas ang immunity nila para sa sakit na leptospirosis. Kaya sa ihi po sila nakukuha dahil mismong sakit nilang mga daga sila nagmumultiply. Sa datos ng DOH o Department of Health, nang magsimula ang tagulan nitong Hunyo, umabot na sa halos 5,000 ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Dahil ang mga daga, alam naman natin na sila ay nakatira sa mga estero, basurahan at saka sa mga ilalim ng drainage ng ating urban areas. Kaya nga, pag bumaha, nandun ang mga daga, nandun silang umihi sa tubig baha. Pero kung tutuusin, tayo rin ang may kasalanan kung bakit tayo madalas ngayong binabaha at napepeste ng mga daga. Pero kung may mga dagang pinangingilagan, meron din naman sadyang hinahanap. Kung marami ang dinadaga ang dibdib sa tuwing makakakita ng daga, ang ka-wonder nating si Rosel na tubong San Fernando, Bukidnon, hindi kumakabog ang dibdib, kundi tila nagsisimula ng kumalam ang sikmura. Dahil ang mga dagang halos isumpa na ng marami, Wow! nilalantakan daw nila. Pero kalma lang mga ka-wonder, huwag magpanik, it's organic. Dahil lang say ni Rosel, iba naman daw ang ambo o dagang bukid na nakasanayan na nilang kainin sa kinatatakutan at pinandidirihan nating daga. Malaki talaga yung kaibahan sa dagang bukid at dagang bahay. Dagang bukid, ito yung pinakamalinis na daga. Wala kaming sakit na makukuha dito dahil yung pagkain nila, lahat mga prutas, mga wild fruit, mga herbal. Espesyal raw ang paghahain ng binungugan ambo o inihaw na daga sa kanilang tribong Tigwahanon. Isa sa mga Manobo indigenous group sa probinsya ng Bukidnon. Nakasanayan namin na ulam talaga. Ngayong araw, makikipaghagaran ulit si Rosel sa mga dagang bukid. Meron talaga kaming tradisyonal na paraan sa paghuli ng ambaw. Kagaya ng paggawa ng bitag. Hindi ka pwedeng gawa lang ng bitad pag walang daanan talaga. Itong bitag namin, pag maabutan pa siya ng 24 hours, hindi na namin mapakinabangan dahil mabubulok na talaga siya. Paalala ng mga ka-wonder, iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan
sa panghuhuli ng mga hayop na tulad ng daga. Ayon sa animal expert na si Dr. Noel Manalo, kahit padagang bukid o ambo, maaari pa rin magdulot ng sakit tulad ng leptospirosis at posible ring nagtataglay ang mga ito ng rabies. Kung tayo makakagat, ugaliin po nating magpa-inject pa din ng anti-rabies for safety po. Ito na yung daga. Tila naka-jackpot ang grupo ni Rosel sa mga nahuling ambo. Ang kanilang mga nahuli agad kinatay at kinarne, nilinis ng mabuti. Saka isinalang sa nagbabagang apoy para madaling matanggal ang mga balahibo nito. O, tanggal na siya. Pagkatapos timplahan ang karne ng daga, muli itong isinalang sa baga na parang inihaw na liempo. Pagkaraan ng ilang sandali sa ihawan, luto na raw ang binungugan ambo o inihaw na dagang bukid. Sa kanilang kultura raw, ang pinakamatanda sa tribo ang maghihiwa at magpapamahagi ng mga parte ng ambo. Masarap talaga. Lalo na kapag sa daon talaga niluluto yung ambaw, masarap. Kasi ito yung pinakamasarap na part ng ambaw, yung buto talaga ng ambaw. Masasabi po natin na ang dagang bukid ay hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ligtas pong kainin. Ngunit kung ito ay hindi maiiwasan, maaari po tayo mag-ingat dahil ito ay pwede maging transport route ng Leptospira bacteria. Lubhang napakadelikado, pwede tayong magkaroon ng sakit na leptospirosis. Para naman kina Rosel na nakalakihan na ang pagkain ng inihaw na daga, iba raw ang pakiramdam sa tuwing nakakakain ito. Pag kumakain kami ng dagang bukid o ambaw, nakapagbigay talaga ito ng lakas dahil yung ambaw, pinapaniwalaan namin na punong-puno ng protina. Peste o may pakinabang din anuman ang turing natin sa mga daga. Mga nilalang pa rin itong sadyang may puwang sa ating kalikasan. Sa hapag ni Juan, hanggang Noche Buena, ang manok. Mapaprito, lechon, at tinola. Pero kung kakaibang manok ang hanap, we got you, mga ka-wonder. Biyahe tayo pa Cebu para magluto at tumikim ng bisnok. Mula sa pinagsamang salita ng Bisaya at manok, kasing tanda na daw ng ating kasaysayan ang putahing ito. Ang aklat ng manlalakbay na si Antonio Pigafetta, ikinuwento niya kung paano sila dumating kasama ang grupo ni Ferdinand Magellan sa ating pulutong ng mga isla noong Marso 1521. Magiliw silang sinalubong ng mga katutubo at pinakain pa ng manok. Pinaniniwalaan ang putahe na yon walang iba kundi ang bisnok. Dahil culinary pride ng Cebu ang bisnok bilang pagpapahalaga at pagpapanatili sa kanilang kultura at tradisyon, ipinagdiriwang din ng mga Cebuano ang Bisnok Festival tuwing Oktubre. Kasama sa nagpapatuloy sa tradisyonal na pagluluto ng manok, ang 76 na taong karinderya sa Cebu na Empiang Inasal Manok Bisaya. Ang Impiang Sinasal Manok Bisaya, nagsugod siya sukad sa 1949. Gikan pa sa lola sa akong mama nga si Olympia Katingan. Pagmamalaki ni Irish, kada araw, 1 hanggang 300 native na manok ang kanilang nalulutong bisnok. Gikan sa una hangtod karon wala jud na usab ang among mga lamas nga among gigamit para sa among inasal manok. So nagpabilin ang iyahang lami. Kay mao ni among mga manok nga kinumpra gikan didto sa tabuan, mga gatos ni kapin. Og amo ni siyang dadon didto taingon sa amo ang ihawan. Pagka-delivered, diretso katay, sa katitimplahan ng mga pampalasat, tutuhugin, at isasalang sa ulingan gaya lang din sa ordinaryong paglaletsyo ng manok.
Sumasagisag ito ng kanilang pagiging malikhain, pagiging payak sa pamumuhay, at yung pagiging praktikal sapagkat ang ginagawa nilang bisnok, ito yung mga alaga nilang manok, no? Dahil maano-mano ang pag-iihaw sa manok, 15 minutos lang. Ready to serve na ang Bisayang manok. Pero ang talagang nagpapasarap sa bisnok, ang kanilang special sauce. So akong magisal kog lamas, ahos ug bombay, kaya para mahumot jud. Okay, next na itong igisal ang sibuyas dahon. Okay, mo ni atong secret ingredient nga atong ginabutang sa ato ang sauce kay para lahi jud iyang lasa. Saka ipaliligo sa inihaw na manok. Sekreto nila Irish, kaya mabilis nilang napalalambot ang native chicken, ay dahil mga batang manok daw ang kanilang iniihaw. Tuyo lang namong arimi mo kaon kay amo ning gibalik-balikan since before lami gini nga klase sa manok Bisaya. Lami po gyapon. Oo. Mao ra man gyapon. Mabibili ang isang buong bisnok sa halagang 220 hanggang 280 pesos. Susunod, ngayong malamig na ang simoy ng hangin, ang masarap na ihain sa Baudi na meron daw extra kick. Mag 10 years na magsuki nila. Kapag dumayo ng Cebu para mag-food trip, ano man ang tikman, mapalechon o seafood, siguradong lami! Pero kapag bad weather dahil sa mga pag-ulan, sabaw din ang hanap ng mga Cebuano. At may isang sinabawang putahe raw sila na namumukod tangi. Bentang-benta raw, lalo na sa kalalakihan. Malasa, mainit, mapang-akit. Isang uri ng sabaw na hindi lang basta pampainit ng tiyan. Tila gumigising din daw ng natutulog na damdamin. Ang lansiaw, hango sa salitang Hokkien na lansiaw, ibig sabihin sa salita natin, ari ng lalaki. Sabi ng ilan, isang higop pa lang, parang may dumadaloy na kuryente sa katawan. Kakasaka ba sa lansiaw? Sa isang kainan sa Mandaue, may sikreto raw sa mainit na pagsasama sa kusina ang mag-asawang Jolito at Menjeri. Tiya jud ang first nga tindira nga nagpangan ani nga lansiaw, mao na jud na since high school pa ko. Hangtod nga mao na jud ang among namatan, mao na sad jud ang among nasunod sa among ginikanan. So grabe jud iyong history ang lansiaw namo nga pamilya. Ang specialty raw nilang lansiaw, aphrodisiac daw o pampagana sa paglalabing-labing. Bukod sa masarap na lasa ng kanilang lansiaw, may kakaibang kilig din daw ang kanilang mga suki dahil sa sahog nito. Dahil ang primerang sahog daw ng kanilang lansiaw, itlog sa baka o ari sa baka. Dahil sa maselang sangkap ng lansiaw, tila may sinusunod pa raw silang ritual sa pagluluto nito. Binabanlawang kasi nila itong mabuti sa tubig at asin o suka para matanggal ang lansa. Ayon sa food historian na si Chris Karangian, minana pa raw sa ating mga ninuno ang paggamit ng laman loob o ari ng hayop bilang sangkap sa pagkain. Paraan din daw ito ng matalinong paggamit ng karne. Walang tapon. Wala tayong direkta na dokumento para patunayan yun kung kailan. Pero makikita natin na simula nung unang panahon pa, gumagamit na tayo niyan. Dahil oras din ang bibilangin sa pagluluto ng lansiaw, ito po yung igigisa muna, yung isang plangga ng bawang tsaka sibuyas. Kailangan ang bawang at saka sibuyas, yung texture ng pagkahiwa, manipis, kaya para malasa. Ito po yung balat ng baka, yung laman ng baka, yung mga laman loob ng baka, tapos yung mga ari ng baka, saka yung itlog ng baka. Kailangan yung pagkahiwa niya, sakto yung pagkahiwa niya kasi hindi pwedeng hindi magpantay ang hiwa niya.
Kapag mabango at golden brown na ang ginisang sibuyas, sunod na ilagay ang mga hiniwang balat, ari at dila ng baka. Lalagyan muna natin ng mga ricado. Pakukuluan ito sa apoy ng 3 hanggang 6 na oras. Patience is the key, mga ka-wonder! Halo-haluin lang natin konti. Sadyang amatyagang maghintay, may masarap na sabaw na matitikman. Hatulan na ang lansyaw, mga ka-wonder! Lami siya ba? Mag 10 years na ako magsuki nila. Makrema ang lansyaw. Masarap. Walang duda na masarap higupin ang sabaw ng lansyaw, pero may iba pang haka-haka tungkol dito. Wala pa pong kumpletong katibayan na meron pong kinalaman na aphrodisiac po yung mga lalagay po sa lansyaw. Yun po ay medyo sabi-sabi lamang po at kwento-kwento pa lamang. Pero kung kakasa sa hamon ng lansyaw, mag-menor din ka, wonder, at wag lalampas sa boundary. Ang lamang loob po natin ay nakakasama po siya kapag po sumusobra dahil mataas po yung kolesterol niya o yung pong mga taba niya. Kapag napadpad sa Cebu, huwag nang palampasin ang pagkakataong tikman ang mga ipinagmamalaki nilang putahe tulad ng lansyaw, kumpirmadong lami! Anumang klase ang food trip sa bayan ni Juan, hindi natin yan aatrasan. Makamandag na pagkain man, pinandidirihan ng iba at pinangingilagan. At kahit pa yung may dalang kiliti sa isip at tiyan, mga pagkain puno ng kwento at kasaysayan. Lahat yan ay susubukan nating at titikman. One for all sa Chibugan. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po ang aming social media accounts, mga ka-wonder. Ako po si Empoy Marquez. Mula po rito sa iWonder, bumabati kami ng maligayang Pasko, mga ka-wonder! At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder!